Naranasan mo na bang habulin ng mga nakaraang pilit mo nang itinatakwil? Paano kung ang kasalanang nagawa mo may hindi na kailanman mabubura ng kahit na anong pagsisisi? Mga ka-summer, welcome back sa ating channel. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Jovan, unti-unti nang lumalabas ang lahat ng lihim na kanyang itinago mula sa galit at matinding sakit ng kanyang sariling ina hanggang sa pagdating ng isang bagong yaya na may dalang pamilyar na anino ng nakaraan. Sino nga ba si Aurora? Bakit tila may pait at pamilyar na emosyon sa kanyang mga mata habang nakatitig sa mga anak ni Jovan? Alamin natin ang mga sagot sa episode na to. Bago tayo magsimula, pakipindot muna ang inyong like at subscribe button at sabay-sabay nating subaybayan ang kapanapanabik na kabanatang ito. Jovan Morgan Alcarte POV. Dumaan pang mga araw at maayos ang naging usapan namin ni Fabio. But my life has been one long mess. I can't seem to untangle. Losing Rebecca, losing the two babies who never even had a chance to breathe. Yun ang sugat na kahit na anong gawin ko, hindi maghilom-hilom at alam kong ako ang punot dulo ng lahat. Pero may dalawa pang natitirang liwanag sa buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Nasa farm kami ngayon. Sabado, walang klase. Hinayaan kong kambal na gawin ang gusto nila. Mamitas ng mga gulay, tumakbo sa damuhan, pakainin ng mga alaga naming hayop. Ganyan din kami noon, kami magkakapatid. Simple lang lahat at masaya. Walang sakit na kasing bigat ng dala ko ngayon. Pero kapag pala lumaki ang tao, everything becomes complicated. Especially when you choose the wrong path. At ako yun, ako yung duwag. The best definition of myself. Nakangiti akong pinapanood si Aryan at Althea. Nagtatawanan habang hinahabol ang mga sisiw sa gawing kanan. Pero sa loob ko, durug at wasak. Walang araw na hindi ko dalang bigat ng ginawa ko. Daddy! Tawag nila sabay kaway. Kumuway ako pabalik, pilit inaayos ang boses ko. Stay within the fence, okay? Yes, Daddy! Sigaw nila, halos malunod sa tawanan nila. Kuminga ako ng malalim, sinusubukang lunukin ang kirot, hanggang sa may naramdaman akong presensya sa tabi ko. Someone sat beside me. I didn't need to look. Alam ko kaagad, si Mommy Zeth at parang batang automatic kong inilapat ang ulo ko sa hita niya. Hindi ko na inisip kung mukha akong mahina. I didn't care. For a moment, I just wanted to be here. Son again, yung tinatawag niyang Jonathan, hindi yung Morgan na puro kasalanan. Kinaplos niyang buhok ko, malumanay, parang dati. Jonathan, my firstborn, bulong niya, halos paanas. You look so tired, anak. You've been carrying too much for too long. Pinikit kong mga mata ko. Morn, I don't know if I'm doing anything right anymore. Narinig kong mahinang buntong hining niya. You made mistakes, big ones. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na pwedeng bumangon. Pinisil niyang balikat ko. But you're punishing yourself too much, iho. Minsan ang kasalanan, napapatawad. Pero sarili hindi. Napakagat ako ng labi. How can I forgive myself, Mom? I destroyed everything. I destroyed her. I know, sagot niya't hindi iniiwasan ng totoo. Pero anak, you're a father. And those two kids out there, they need you whole, not the version of you that keeps bleeding. Mabigat ako napahinga, parang may tinik na gumalaw sa dibdib ko. I miss them. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili. Mali and the babies. Napahinto ako, hindi ko masabing totoo kay Mommy na kwadrong mga anak ko. Ang alam lang niya na si Rebecca ang ina ng mga bata at namatay na sa Rebecca. Mahal na mahal ko siya, Mommy. Dagdag ko nilang. Kinaplos niya ulit ang ulo ko, mas mahigpit ng bahagya. Then start by being better. For your children, for yourself. Umiling siya, may hapdi sa mata. Walang magulang ang gustong makitang anak nilang sinisira ang sarili. Tumingala ako sa mga bata, nagtatawanan, malaya, walang alam sa gulo, sa puso ko. Mom, mahina akong sabi. I don't know if I still deserve them.
She cupped my face, forcing me to look at her. No father is perfect, sabi niya, firm but soft. But you are trying, and that already makes you better than the man you used to be. Mabilis ako napasinghot. Ayoko makita niyang nagigiba ako at ramdam ko unti-unti akong gumuguho sa yakap niya. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. Tumayo ako, diretso pero nanginginig ang tuhod. Mom, I need to tell you everything. Lahat. Hindi lang. Napalunok ako. Hindi lang 2 batang pinanganak na Rebecca. Mabagal na umangat ang tingin niya sa akin. Para bang bawat segundo ay may binabasag sa pagitan namin. What do you mean? Mahina niyang tanong. Huminga ako ng malalim, parang tinutusok ang baga ko. They were 4, Mom. Kwadro and 2 lang ang nabuhay. Halos marinig kong tila pagkaputol ng hininga niya. Nakatitig lang siya sa akin. Shock, disbelief, betrayal all in her eyes. Para siyang na-freeze. Kahit isang salita, wala. Mom, bulong ko pero umiling siya ng dahan-dahan parang hindi matanggap ang revelasyon ko. Jonathan, what do you mean? Bakit may tinago sa akin ito? Mahina pero puno ng panginginig na tanong niya. Bakit anak? Why? Hindi ko magawang tignan siya. Napayuko ako. Pinigil ang kaba na parang sasabog ang dibdib ko. I didn't know how to tell you. Jonathan, hindi yun ang sagot. She whispered but her whisper cut deeper than a shout. Biglang tumayo si Mommy. The chair slid back, scraping the floor. She looked at me like she was searching for pieces of truth I refused to give before. Why did you lie? Her voice cracked. Why hide something so big? So painful. Hindi ko alam kung paano magsimula pero wala nang atrasan. Mom, even the story I told you before, isang gabi lang may nangyari sa amin ni Rebecca at nagbunga yun. Napapikit ako, halos hindi ko masabi. That was a lie too. Hindi ko na masundan pa kung paanong nagbagong mukha niya. Shock turned into hurt, hurt turned into anger. At tanong totoo, Jonathan? Tanong niya, boses niya lumalalim, lumamig. I love her. Mabilis kong sabi. I love her for years. And I ruined it. She got pregnant not because of one stupid nightstand. Dahil ang totoo, she's my wife. At sinira ko, Mommy. Ako. Naguguluhan ng Mommy sa mga sinasabi ko kaya pinagtapat ko na ang lahat-lahat sa kanya. Ang mga naging kasunduan namin ni Rebecca. Ang mga kasalanan ko. Hindi ko pa natapos ang kwento ko. Isang mabilis, malakas at masakit na sampal ang sumalubong sa pisngi ko. Ramdam kong hapdi ng sakit na galing mismo sa palad ng aking ina. Hindi ako umiwas. Hindi ako gumanti. Tinanggap ko dahil deserve ko at kulang pang sampal na binigay niya sa akin. Pagkatapos, umiyak siya. Hindi iyak ng galit lang, kundi iyak ng taong nasasaktan. Hindi para sa akin o sa kanya. Ramdam kong para kay Rebecca. You're just like your father. She cried, wiping her tears with shaking hands. Heartless. Ganyan na ganyan ang daddy mo sa akin noon. Yung sakit na binigay mo kay Rebecca. Jonathan, yun ang sakit na ibinigay sa akin ng ama mo. Parang sinaksak ng kutsilyong puso ko sa narinig ko. I fought for you, she continued, voice breaking. Pinili kita. Dinala kita. Iniwan kong daddy mo kasi ayoko maranasan mong sakit na dinanas ko. Umiling siya, tumutulong luha habang nakatitig sa akin na parang hindi niya ako kilala. But what you did to her? Tumigil siya, lumanghap ng hangin. You were so mean, Jonathan. You're so cruel. How could you break a woman like that? How could you take her heart and tear it away? Mom, halos hindi lumabas ang boses ko. She carried your children, she cried. She loved you. She trusted you. Ang ila yung anak, ang iwan ng nanay. Jonathan, yan ang pinakamasakit na mararanasan ng kahit na sinong babae. Ang pagkaitan ng karapatan. Napaupo siyang muli, parang nanghina ang buong katawan. Nagkrampol ang balikat niya. And right there, my mother, the strongest woman I know, fell apart in front of me. Why, Jonathan?
She whispered, voice cracking completely. Why did you become like this? Hindi ko alam kung paano ko papatahanin ng taong ito na buong buhay kong nagtataguyod sa akin. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ng sakit na ibinuhos ko sa kanya. Ang nagawa ko lang ay yakapin siya. Umupo ako sa tabi niya, mahigpit siyang niyakap habang nanginginig siya sa pag-iyak. Mom, I'm so sorry. Bulong ko, halos hindi ko marinig ang sarili. I'm sorry for everything. Pero hindi ako sigurado kung sapat pa ang kahit na anong sorry. Hindi ko alam kung may sapat pa para itamang lahat ng pagkakamali ko. Niyakap ko si Mommy ng mahigpit. Halos takot akong bitawan siya. Mom, I'm sorry. I'm really sorry. Mom, please. Paulit-ulit na pabulong ko. Parang baka kapag tumigil ako, mas lalo siyang masaktan. Ramdam kong pag-iyak niya sa balikat ko. Ang bawat hingal, bawat panginginig ng katawan niya at napagtanto ko kung gaano ko siya binasag. Hindi lang si Rebecca, pati siya hanggang sa biglang may nagsalita sa likod namin. Doc, nandito na po si Ma'am Lucy. Kasama rin po niya yung bagong yaya ng kambal. Sabi ng katulong, mahina ang boses. Halatang nagulat kami sa eksenang dinatnan niya. Dahan-dahang umangat si Mommy mula sa yakap ko. Pinunasan niya kaagad ang mga luha. Mabilis, parang ayaw niyang may makakita ng kahinaan niya. Pero hindi yun nakatakas sa akin. She stood up. Tuwid ang likod, matigas ang tingin, parang walang tensyon na namagitan sa amin. Pagharap niya sa akin, iba na, hindi na siya yung Mommy na hinaplos ang buhok ko kanina. Jonathan, matigas ang tono niya, walang kalambing-lambing, parang isang pinto na unti-unti niyang isinasara. I'm not forgiving you. Not yet. Hindi pa kita kayang patawarin. Parang may malamig na kamay na pumisil sa dibdib ko. You're not the Jonathan I raised. She said quietly, pero bawat salita tumatama na parang latigo. I don't even recognize you. Napayuko ako, kahit na anong gawin ko, hindi ko kayang tignan ng mga mata niya kasi doon malinaw na malinaw. Her disappointment, her pain, her disgust. Mommy turned around, hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na magsalita. Fix yourself, dagdag niya, matigas pa rin. Iwan mo sa akin ang mga apo ko, dito muna sila sa farm. At tinalikuran niya ako. Tuluyang lumakad palayo. Ramdam kong lamig na mawalang presensya niya. Parang kinuha niya yung huling parte ng pagkatao ko. Huminga ako ng malalim. Sinubukang ayusin ang sarili ko kahit na nanginginig pa ang kamay ko. Napahilamos ako ng muka. Inayos ang polo ko. Kahit na alam kong hindi tinto matatago ang bigat sa loob. Narinig kong yabag ni na Lucy papalapit. Kasunod ang bagong yaya na kasama niya. I had no choice but to pull myself together. Kailangan kong harapin sila. Kahit napakaramdam ko, wala nang natira sa akin. I straightened my back. Pinilit ang steady na boses. Kahit parang may nakabara sa lalamunan ko. Okay, mahina pero kontrolado kong sabi. Kahit nadurog ako, kailangan kong tumayo para sa kambal, para sa sarili ko. Kahit hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Huminga na muna ako ng malalim bago ko hinarap si Lucy. Kailangan kong itago kahit na papano ang bigat na iniwan ni Mommy. Pero pagharap ko, parang may sumampal na bagong presensya sa hangin. Nakita ko ang babaeng kasama ni Lucy. Mahigpit ang hawak niya sa sling bag na parang security blanket. Matangkad, maputi, yung puting hindi dahil sa makeup, kung hindi natural lang talaga. Mahabang suot niya, halos takpan ng katawan niya. Parang outfit ni Ann Curtis sa It's Okay Not to Be Okay. Simple pero classy. Mahaba ang buhok, kulot, malaki ang salamin, may nunal sa kaliwang pisngi. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nakatitig ako sa kanya, may tumutusok sa dibdib ko. Parang may hawig, parang may echo ng mukha na hindi ko pa kayang harapin hanggang ngayon. Rebecca. Hindi sila magkamukha, hindi talaga. Mas makapal ang kilay niya, mas makapal ang labi, iba ang aura, pero yung mata, may kung ano doon na hindi ko ma-explain. A reflection, a ghost, a reminder. Napabuntong hininga ako. I hate this feeling. Ayoko nang makarinig o makakita ng kahit na anong magpapaalala sa kanya. Kasi alam ko, masisira lang ulit ako. Pinilit kong umiti kahit naramdam kong pagod ng buong katawan ko. Siya na ba? Tanong ko kay Lucy.
Medyo malamig ang boses ko dahil siguro sa pagod ko. Tumango si Lucy kaagad. Yes, Doc. Siya po yung yaya ng kambal. Wala kayong dapat ipag-alala. Kumpleto ng requirements. Medical report, NBI, police clearance, pati salary arrangement. I trusted you, Lucy. Ikaw nang bahala sa kanya. Putol ko kay Lucy. Hindi ako nagdududa sa kanya. Humarap ako sa katulong na kanina pa nakatayo sa likod. Dalhin mo siya sa magiging kwarto niya. Si Miss. Sinadya kong binitin ang sasabihin ko saka ko hinarap ang babae. Nagulat siya at parang hindi handa. Aurora po, sir. Medyo nautal pero malinaw. I froze. Ang boses niya sounds familiar pero may accent siya. Bisaya. Umiling ako. Pagod siguro talaga ako. O ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Tumango ako saka lumapit ng konti para iabot ang kamay ko. Nagstay sa ere ang kamay ko ng ilang segundo. Tinitigan niya yon at parang pinag-iisipan kung tatanggapin ba o hindi. Napansin ko pa na tila napakuyom siya ng mga kamao at nakapakong tingin sa akin. Napansin kong pasimple siyang siniko ni Lucy kaya tila nagising. Then slowly, tinanggap niya. Malamig ang palad niya, malambot at bahagyang nanginginig. Pero may kung anong pamilyar sa dampi na hindi ko mahanap ang pangalan. Bago pa ako makapag-react, may sumunod na dalawang malakas na tinig. Daddy! Look! Sabay kaming napalingon ni Aurora at pati si Lucy sa direksyon ng damuhan. Naroon ang kambal. Tumatawa at bawat isa sa kanila ay may kalong na tig-isang biik para silang nanalo sa paligsahan. Daddy, look oh! Sigaw ni Arjen. Halos ma-outbalance dahil sa may kalakihan ng biik na buhat-buhat niya. Mine is pink! Gate ni Althea. Proud na proud habang yakap ang hayop na halos kasing laki ng braso niya. I literally froze for a second. Aurora covered her mouth in shock. Mata niya lumaki sa gulat and I saw her eyes were brilliant. Parang mga luha habang titig na titig sa mga anak ko pero hindi ko na pinansin yon. Si Lucy napahawak sa noo at ako I couldn't even process if I was supposed to scold them or laugh or just collapse on the ground. Pero ang unang lumabas sa bibig ko ay, oh God, hindi na naman. At doon nagsimula ang kaguluhan nang makawala ang mga biik sa mga braso nila. Napakabigat ang hinarap ni Jovan, ang galit at pait ng kanyang sariling ina matapos malaman ang buong katotohanan. Isang paalala sa atin na ang bawat maling desisyon natin sa buhay ay hindi lang tayong sinisira, kundi pati ang mga taong nagmamahal sa atin. Ngunit ang mas malaking tanong ngayon, mga kasummer, nagkataon lang ba ang pagdating ng bagong yayang si Aurora o si Rebecca na nga ba ang nagbabalik para sa kanyang mga anak? I-comment yung inyong mga hula sa ibaba. Kung nagustuhan niyo yung episode na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para hindi niyo ma-miss ang susunod nating kabanata. Hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong panonood.